Isang nakakagulat na balita ang gumulantang sa buong bansa. Dinala sa ospital si Pangulong Kuting Jr. ilang oras lamang matapos ilabas ng Korte Suprema ang desisyong nagdedeklara sa kanya bilang guilty sa isang mataas ng kasong legal. Ayon sa mga ulat, bigla raw ininda ng Pangulong matinding pananakit ng ulo at dibdib habang nasa Malacanang, dahilan upang siya'y isugod sa isang ospital sa lungsod. Pero ang tanong ng taong bayan, totoong may iniindang sakit kaya si Kuting Jr. o isa lamang itong palabas upang iwasan ang agarang epekto ng desisyon ng Korte Suprema? Ilang kritiko at political analyst ang nagdududa, lalo na't hindi malinaw ang detalye ng kanyang kondisyon at tila nagkataon ng insidente sa araw ng hatol. May mga nagsasabing posibleng taktika ito upang makakuha ng simpatsya o delay sa posibleng pagkakakulong. Sa ngayon, tikom pa rin ang bibig ng Malacanang sa tunay na lagay ng Pangulo. Hindi pa rin malinaw kung kailan siya muling haharap sa publiko o kung may inilatag na plano para sa pansamantalang pamumuno. Patuloy naming tututukan ang isyong ito at ihatid sa inyo ang mga pinakabagong update dito lamang sa inyong mapagkakatiwalaang balitaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Date dito. O, baka sa edad na rin siguro. Sana magpa-executive check-up Hingal talaga ating siya, mahal na Pangulo. So napapansin talaga niya guys, no, na si PBBM ay may hindi po maganda ang kanyang karamdaman, no? May ano po siya. So yun nga, no, doon sa video na yon, may isa pa video papakita. Sa video na yun, hinihingal siya habang nakaupo. So doon nga naman, medyo alanganin nga naman yun kasi unang-una nakaupo ka. Tapos wala ka namang ginagawa. Hindi ka naman di sumisigaw. O, diba? So hindi natin alam kasi pagkakaalam ko wala namang bisyo to eh. Wala namang bisyo si Marcos eh. Wala naman siyang, di naman umiinom. Kasi ako umiinom ako ng alak, nagsisigarilyo ako. Etong si Marcos Jr., wala atang ganung bisyo yan. Yung ano lang ata, ako, totoo yun, yung sa coke, di ko alam. Oo, pero yun ang medyo bahala lang to sa mga kamag-anak ni Marcos na dapat, siyempre, Pangulo ng bansa yan, dapat lagi ang pinapa-check up. Para naman siyempre yun, diba sabi ni buong mundo daw ang kung hindi nga daw dahil kay Marcos Jr. hindi mananalo si Duterte. So siyempre ibig sabihin maraming supporters. So tayo ay nag-aalala lamang. Kasi baka mamaya siyempre may health condition, baka gano'n maganda rin magpa-check up. Ito naman yung isang video, panoorin natin. Ito yung nagdudugo ang kanyang gums. Sa kanila, ito ba ang mga benepisyo na ating ipinapangako sa mga para sa atin? Oo nga, no, nagdudugo nga talaga. Hindi baka sinapak naman kasi ni Lisa. Di ba may mga bali-balita na nag-aaway daw to, tsaka si First Lady ay parang mabigat daw yung kamay. May mga nabalitaan akong ganun eh. Pero yan, kasi nagdudugo nga talaga dito, yan, hindi ito niya ganda. Oh, yan kasi tingnan niya ngipin ko sa ngipin niya. Iba rin talaga. Oh, tsaka may video to na in-slow mo, talagang nakita talaga nagdurugo. Baka mamaya nasapok lang. O kaya baka mamaya nauntog. Hindi natin alam yung nangyayari. Balay nyo naman baka nga ganun. Papanoorin muna natin bago na yung reaction natin. Ito ba ay nabibigay ng tama? Ito ba ay nabibigay ng mabilis? Medyo nalungkot ako dahil ang sagot hindi pa naibigay. Sabi ko bakit? Bakit naman hanggang ngayon na napakatagal na ay hindi pa nila naramdaman yung tulong ng ating pamahalaan? At ang pasasalamat ng isang nagpasasalamat. Ba't mo sa amin tinatanong ikaw ang Pangulo ng bansa? Diba? Uy, asan na? Play. Ng isang buong bansa sa kanilang serbisyo.
Sabi nila sa akin, masyado kasi O tignan nyo rito yung mukha niya rito. Hindi siya yung katulad nung isang video kanina na More hindi than katulad 30 nito. years na akong doktor. Yan o, yan At o. pag makita ko ang pasyente, Diba? Hindi ka, tignan niyo yung postura niya rito. Medyo parang stress siya na parang sobrang parang bumagsak yung balat. Tapos tignan niyo itong isa. sa kanila, ito ba yan, mga benepisyo? Katulad doon ito, hindi naman ho layla yung balat niya. Hindi naman ho hindi naman po hindi mo makikita na parang stress siya. Dito okay yung balat, okay yung skin niya. Hindi siya mukhang bagong gising, so okay na okay. Kaso ang ang ano lang dito yung sa gilagid. Dito. So ayan yung napansin ng mga netizen kung bakit to nagdudugo yan. So ano nga ba yung hindi ko alam ako kasi hindi rin naman ako din nag-research napatungkol kung bakit nagdudugo yung ngipin. Siguro naman baka mild lang yun na condition, baka mamaya may singaw. Baka mamaya may singaw siya na may singaw dito sa gilagid niya tapos nakagat niya, pumutok, o kaya baka bago siya mag-speech. Halimbawa, kumain siya, nag-toothpick siya. Ngayon, nasobrahan sa minsan kasi yung ngipin natin sa kaka-toothpick natin, minsan na may nasasagi tayo ugat diyan, nagdurugo talaga. So baka mamaya nag-toothpick siya at yun nga, baka doon kaya dumugo. So baka ganun nga. No, ewan ko. Pero yun nga, kagaya ng sinabi ko, medyo kailangan talaga din na magpa-check up tong si Marcos Jr. kasi iba yung itsura niya rito. Iba rin yung isang video kanina. Sa isang video kasi parang talagang hingal na hingal siya. Hingal na hingal siya. Tapos yung ano niya talagang bagsak. Dito okay naman yung balat niya kaso iba talaga yung yung sa gilagid do. Bakit naman hanggang ngayon sabi nila sa akin masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba talaga nagdudugo matsa komplikado mga documentary requirements at kung ano-ano. Kako hindi siguro tama yan dahil bakit naman maraming masyadong hinihingi. Yan nagdudugo nga talaga. Yun nga baka na toothpick lang yan. Baka yun bagong kain, nagmadali dyan, nasundot. Pagkasundot, nagdugo. Baka ganun naman. Kaya naman masyado nyo namang inaano yung tao parang wala naman kayong mga hurt. Ay nako po. Yan So, yun nga yung nakita ko dyan siguro sabi naman nila okay naman daw ang pakiramdam. Sabi dun sa Neto hindi pa okay naman daw. Wala naman daw health issue si Pangulong Marcos. So, wag na tayong mangamba. Wag na pong magamba ang 35 million supporters ni Marcos Jr. ha. Wag na po kayong mangamba ha. Ngayon, di ba? Sabi nila si Marcos daw nagpapanalo sa mga Duterte, 'di ba? Sabi ng mga pulangaw. Sabi ng mga dilawang tayo, mga pulangaw tanso vlogger. Sige, pahig na kami, may 30 million kayong supporters. Tingnan lang natin sa 2028. Sino yung mananalo? Iyan na natin, sige. Ito yung video. Dito ko tuwang-tuwa sa video to. Saan yan? Ito ba yan? Ito. Yan. Dito ako natutuwa dito sa video to kasi nga dito ito nga yung sagutan nung Net25 Anchor yung kanina yung pinakita ko sa inyo. At sa tutusin kasi dito ang liwanag naman ho ng katanungan. Ewan ko po kay Attorney Claire bakit parang parang nag-attitude. Ito naman si Madam Claire, boplax ka na nga, attitude ka pa. Ano ba naman yan? Kasimple-simple nung tanong ito, pakinggan natin. Thank you po. Eden Santos, Net25.
Good morning Yan po, na. Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Oh. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. Oh. At napatunayan na po na ito ay fake doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Yan ha, ang linaw ho ng tanong ha. May plano po ba ang Malacanang na magpa-hair follicle test para po matapos na ang issue kay Marcos Jr. na gumagamit ng ipinagbabawal na droga? So napakalinaw, parang nagtatanong lang yung reporter dito. Para ho sa akin, wala hong masama sa kanyang katanungan. So ano yung sagot ni Claire? Pakinggan natin. Sino po ba ang humihingi? Sino po ba humingi? Ay, sige, sino daw? Sino? Oh. Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang. Ayan na. Kaliwanag, sabi niya marami po sa social media. So, ibig sabihin mga netizen. Mga netizen po ang nagsasabi or nagre-request at nananawagan na magpa-hair follicle test na etong si Pangulong Bongbong Marcos para matapos na yung issue about doon sa pulbo-pulburon. No? So, yan ang liwanag ha. So, tingnan nyo ulit. It's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang tango mo. Bakit may attorney ganito? Tulunggis. Sa social media, sino ba mga tao sa social media? Di mga netizen. Ngani. Ayan ang sinasabi ko sa iyo Hindi lahat ng attorney matalino. Ngani. Minsan may mga nagtatanga-tangahan na ngani dahil sa pera. Ngani. Sino daw? Sinabi lang Okay, tuloy. Ang atin pong mga kababayan na po in particular. pwede po sigurong ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Oo daw, kasi sabi ng reporter, di mo maintindihan, tanga ka. Kaya sinabi ng reporter, sige ako na lang para maliwanagan sa'yo. Kasi pinapaliwanag ko nga mga kababayan, mga netizen, mga tao sa Facebook, YouTube, sa social media. So sino ba yung mga nun? Hindi naman mga robot yun. So mga netizen yun ha. Ngayon, yung reporter na nag-adjust sa katangahan mo, Claire. Kaya ang ginawa niya, siya na lang. Sige, game. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Putang ina, ba't hindi ba specific ang netizen? Tulunggis. Galing. Ang galing naman itong sekretary na to. Hindi ba specific yung mong netizen? Sa humihingi. Ang mga kababayan po natin. So isa ka sa Ayan, humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ako ko humihingi. Reporter yan. Malamang tatanungin kayo. Buplak. Tulunggis. Papakatulunggis naman itong attorney na to. Nagtatanong yan si reporter yan. Journalist yan
Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social Opo, Madam media. Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so Yun, kaya naman pala. Sa pool na naman, 1-0. Ang sabi ng Net25 journalist, ayaw ho nilang magbalita ng fake news, di ba? Kaya tinatanong ka nga, pero bakit ganito? Pinaikot-ikot mo, Claire. Sorry, ito po. Hindi ako galit sa'yo, Madam Claire, ha? Ako isa diyang natatangahan lang kasi nga, iba yung expectation namin sa'yo eh. Una-una, attorney ka. Pangalawa, tigapagsalita ka ng Pangulo. Iba yung, kapag ganun na kasi ang isang tao, iba na yung expectation ng taong bayan. So, nagtataka kami na napakasimple lang nung tanong pero hindi mo masagot-sagot. Yun, doon kami nagtataka bakit nga ganun. humihingi po. Si Nagdidiman. Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman yung hinihiling si Attorney Vic, yan na, hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang Bakit nagtatanong ka? Dapat sasagutin mo. Ang hirap mong kabanding. Ang hirap mong kabanding, Maring Claire. Puti na pag... Sorry. Hindi, pero ang hirap niya kabanding kasi tinanong siya, tapos siya rin din yung nagtanong. Pwede mo naman halimbawa, ganito. Ganun yung katanungan. Pwede mo naman cancelin yun. Ay, hindi na po ako magkokomento dyan. Gawa ng napag-usapan naman na huyan sa iba't ibang hearing. At yan naman po ay pinatotohan, sinabihan na fake news lamang yung video na yan. So wala na tayo may komento. Tapos, putang ina. O, di ba? Ganun lang kasimple. Pero dito kasi ang nangyari, parang nataranta si Claire. At kung ano-ano na lang. Gusto niyang nakikita ko dito, gusto niyang biglain yung reporter. Kasi nga eto ay malamang sa malamang kasi palaging bumibinggo rito si Maring Claire. Lagi siyang supalpal dito sa reporter ng Net25, sa journalist ng Net25 na to. So parang pinag-initan or tinandaan niya na rin. Oo, siguro kung halimbawa kami papuntay mo diyan, ako magtatanong sa iyo mas maganda. Kaso ayaw niya kaming payagan pumunta diyan. Hindi niya pinapayagan ng SMNI na magtanong diyan sa inyo. Ganda sanang kami magtanong dyan. sihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay Putang na, di namin alam puta tinatanong ka nga. Tulonggis. manong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay. Hindi, ayun naman, tama naman yan. Pero ang tanong kasi dito, binoto kasi ng taong bayan, si Marcos Jr., kagaya ng paulit-ulit yung sinasabi. Sabi nyo nga, si Marcos Jr. nagpapanalo sa mga Duterte. Paulit-ulit yung sinasabi yan. So, tapos sinasabi nyo, mataas ang respeto at tiwala ng taong bayan kay Pangulong Duterte, Pangulong Marcos. So, ngayon, ang request ng taong bayan magpa-hair follicle test si Marcos Jr. So karapatan ng taong bayan yun kasi hindi naman lang dahil sa boto mo mananalo si BBM. Hindi lang naman ikaw ang umano sa kanya. So taong bayan pa rin ang dapat masunod kasi nga taong bayan talaga dapat ang masunod dahil taong bayan ang naghalal sa iyo. Ngayon, yun lang naman yung kasagutan. Ewan ko dito kay Claire na na paikot-ikot na lang. Kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, Layo niya isang guni-guni para masira ang Pangulo at walang basihan. Kahit saan po na kaso. Kung sino yung nagbibintang,
siya ang magbigay ng pruweba. Hindi naman bintang eh, tanong yun eh. Nagtatanong. So ibig sabihin pag nagtanong, bintang na sa inyo. Tapos yung bintang, patay ka na, ganun. Ang hirap kausap ni Claire, no? Ayoko na nga. Basta, ewan ko. Ang dami-dami kong kakilalang attorney, pero si Claire na ata ang pinakamalabo. Akala ko pinaka-worst at lawyer of the Philippines ay si Larry Gadon kasi 2 beses na nadisbar. May mas worse pa pala. Eto, si Maring Claire. Pang simple-simple lang naman nung tanong nung reporter na papayag po ba ang Malacanang or nag-iisip po ba ang Malacanang or nagpaplano na magpa-hair follicle test si Marcos Jr. Dahil yun po ang kadalasan na nakikita sa social media. Yun ang katanungan etong si Claire, sabi sino po ba nagtanong? Sino po ba? Dapat may specific. So netizen at sa lahat ng supporters ni Marcos Jr., hindi pala kayo specific. Parang pala kayo, wala kayong kwenta. Para kay Palas, anong tawag sa kanya? Hindi, sabihin na natin si Spock person. Si woman person, si woman person, ewan ko rito. Ba't ba ganito yung sabi alam niyo, minsan mahirap din humiling ng gusto eh. Hinihiling natin, pagbabago, maayos na pamumuno. Ang nangyari, nasobrahan sa pagbabago, naging naging mandaluyong. Naging mandaluyong na yung pagbabago natin. Hindi natin alam kung matitino pa ba itong mga kausap natin kasi isipin nyo maigi ang linaw-linaw nung katanungan, ang layo nung sagot. Yan mo na nga baka sinasadya na lang nila siguro talaga. Ay. Pero yun, mabalik nga tayo doon kay na sinasabi nilang malala na si Marcos Jr. at may sakit. Yung about naman doon sa gum na nagdudugo or doon sa bibig niyang nagdudugo, sa gilagid na nagdudugo, baka maaaring nasundot. O kaya baka mamaya nasuntok ni Lisa, ganun. Syempre kahit presidente yan, mga pa rin yan, mga nag-aaway pa rin yan katulad ng ibang mga mag-aasawa. Syempre may mga hindi pa rin pagkakasundo. Walang perfectong relasyon, no ba naman kayo? So pwedeng ganun nangyari. Doon naman sa hingal, na kahit nakaupo lang si Marcos Jr., yun, medyo may nakakatakot or nakakabahala ng konti yun dahil nakaupo lang, tapos hingal na hingal, tapos yung mukha ni President Bongbong Marcos medyo talagang parang stress or sabihin na natin 1 week na walang tulog. Kadalasan nakikita yun sa mga taong hindi masyadong or puyat sa trabaho, ganun. Siyempre, presidente yan. Baka maraming pinipirmahan. Maraming pinipirmahan ng mga documents. Siyempre, puyat nagpupuyat hanggang madali. Si Pangulong Duterte nga daw, ganito yung pinipirmahan na mga papeles. Chine-check, binabasa, tapos pinipirmahan kasi baka mamaya may mga makalusot doon na mga dokumento, tapos papapirmahan sa kanya. Pala, mangungurap lang. Baka dihamak na mas triple yung pinipirmahan ni Marcos Jr. Kaya wala siyang tulog. Ganon. Ang hirap magpanggap. Ang hirap magpanggap, mga Banateros. Siyempre. Ang hirap pala talaga ng katayuan ng mga nagsisinungaling, no? Ngayon na-realize ko na talaga. Kaya pala stress din sila. Ang hirap magsinungaling. So yan mga Banateros, mga kabiyaya, nung makukomento nyo po sa mga napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. Sorry. Dumigay pa. And bye-bye.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!